Isang mapagpalang araw sa lahat mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating batakan program dito pa rin sa Lakay Siyasat page. Ngayong araw ay May 26, 2025. Philippine Standard Time, alas 8 ng gabi. Okay? Pag-uusapan natin ngayon ang pinagtatalunan na kaso ni dating Pangulong Digong, no, partikular sa usaping jurisdiksyon. Ayan, kasi sabi nga ng mga Facebook analyst dito sa ating community na walang jurisdiksyon ang ICC sa kanyang kaso sapagkat hindi na daw tayo miyembro ng Rome Statute. Samantalang yung iba naman ay meron sapagkat nangyari daw ang ilan sa mga krimen noong tayo pa ay miyembro. Ayan. Kasi anyway, maraming krimen na ikinaso. Isa dyan yung crimes against humanity. Ayan, na isa sa pangunahing dahilan. At yun yung ating bibigyan ngayon ng opinion at interpretasyon batay sa ating sariling pagkakaalam at pag-unawa. Kasi kahit paano, nasusubaybayan din naman natin yung mga balita dito sa nasabing kaso. Pero lilinawin ko lang, no, doon lang tayo sa usaping jurisdiction kasi maraming issues dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaso dito lang tayo kasi yun yung dapat ma-roll out Sana na mauna kung may jurisdiction nga ba ang ICC sa kanyang kaso o wala. Anyway, may dalawa kasing version no dito. No? Yun nga yung interpretasyon ng mga kasamahan natin na Facebook analyst. Alright, batay kasi sa Article 12, ito kasi yung madalas natin napapakinggan kaya ni-review din natin ito actually last month ng ICC, no? Ito yung preconditions to exercise of jurisdiction. Ayan, medyo marami yun na section, no? Pero ang babanggitin lang natin is yung pagkaintindi natin, no? Batay sa pagkaintindi natin doon sa mga nakasulat, no, ang ICC can only prosecute crimes, yung mga lehitimong crimes, no, genocide, di ba? Crimes against humanity, war crimes, marami. Kung nangyari no ang krimen na yan sa bansa, nation states, no, na member ng ICC. Di ba? Pangalawa, kung yung kinakasuhan, inaasunto ay nationality o citizen diyan sa bansa na yan, no, na member ng ICC, di ba? Yung state party. At ang pangatlo, kahit non-member, no, kung isusuko yan, no, na voluntaryo ng pamahalaan kung saan nandyan yung citizen na yan, no, sa ICC jurisdiction. Yun yung nakikita kong isa sa pinagbasihan, no, kaya nga may lumalabas na isinukungan ng Malacanang si dating Pangulong Digong, no, yun yung ibinabanat ngayon ng grupo ni FPRRD. Ayan, so yun yung kasi yung nasa Article 12 na since wala nang membership, hindi na tayo member, therefore hindi nila dapat nang i-prosecute pa o sabihin natin wala nang jurisdiction ang ICC.
Pero siyempre magkaiba naman kasi ang ICC kisa doon sa batas dito sa Pilipinas. Anyway, mas maliliwanagan kayo no as we go on with the discussion. Ayan. Pero to recall no para mabigyan natin ng mas magandang discussion itong ating topic. Balikan natin no yung history nitong Pilipinas at ICC no. Naging party state tayo o state party ng Rome Statute noong November 2011. Noong March 2018 sinulatan natin ng ICC no during FPRR regime. We wrote the ICC stating our withdrawal therefrom no at naging effective ito noong March 2019 kasi 1 year yan after ng sulat 1 year kasi yan bago mag-effect kaya hindi na tayo member ng ICC noong 2019 no ito ngayon yung ginagamit ng iba na argumento na wala ng jurisdiction ang ICC under Article 12 of the ICC law, yung rule. Pero sa kabilang banda, di ba? Sinasabi ng ilang Facebook analyst na meron, no? At ito yung naging basihan ng ICC, no? Na kung bakit meron silang jurisdiction. Itong Article 27 naman ng ICC rule pa rin, no? Kasi nakasaad dito, basahin ko, no? Under Article 127 of the Rome Statute, a withdrawal does not affect the court's jurisdiction over crimes committed while the country was still a member. So, ito yung ginamit na legal basis ng ICC sa usaping jurisdiction. Kaya sinasabi nila na meron pa sila. In other words, there is no prescription period, no, for the core crimes under Rome Statute, no, ng ICC o International Criminal Court. Unlike sa Philippine laws, ito yung nabanggit ko kanina. No, napag-interpret mo kasi dito kung ikaw ay abogado, kahit tayo, hindi tayo abogado, pero kahit paano nakakaintindi kasi tayo ng mga legal at saka yan, mga batas-batas na yan. Under Philippine laws kasi, karamihan ng mga kaso dito may prescription date, may prescribed period. No? Kahit sa labor laws, meron yan. No? Kahit talagang nangyari kung hindi ka pasok doon sa prescription period, technical ka. Di ba madidismiss yung kaso, hindi tatanggapin kasi lagpas na No, yun yung interpretation ng iba kasi dito sa atin. No? Pero itong ICC nga, wala nga daw prescription. No? Under Article 127. No? Sinusuportahan nga ito ng Article 29 na nakasaad dito, the crimes within the jurisdiction of the court shall not be subject to any statute of limitations. No? So, yun. No, yun yung nakita natin, no, something na conflict dito. No, may pagkakaiba pala ang batas kasi siyempre sa pagkakaalam natin, ang Philippine laws kasi usually nakabatay diyan sa other nation states, mga foreign states. Like nakapattern to be exact, nakapattern siya no sa mga batas ng foreign countries like particular in the United States of America. 'Di ba? Copy paste yung mga politiko natin diyan. Naka-base. So yun yung yun yung pinagbabasehan no. Yung una Article 12 na wala na jurisdiction dahil hindi na tayo member, nakalagay naman doon sa Article 127, no? Kahit hindi daw tayo member, considering na nangyari yung kaso noong tayo pa ay member, ay pwede pa dahil wala ngang prescription period pala itong
siyempre hindi natin alam, no? Anyway, it's up to the judge, 'di ba, to interpret, no, to study and to rule, 'di ba? Yun nga lang, ito nga, no, sa usaping jurisdiction ay hindi na rin natin pala at least kahit paano sana makapagbigay tayo ng konting mas magandang interpretation, mas malapit, ika nga. O baka makapag-conclude pa tayo, kaso hindi nga, kasi magkaiba nga, may conflict din doon sa batas mismo. So, alam naman natin na nangyari nga yung krimen dito, pero siyempre ang sinusunod is hindi naman yung batas natin, no? Yung batas ng ICC. Yun nga yung problema, kaya nga umaangal nga yung iba, 'di ba? Kaya may issue pang sovereignty, 'di ba? Na marami, anyway, marami, pero kagaya ng sinabi ko, ang usapin na tinatalakay ko sa inyo ngayon is yung jurisdiction lang. Kaya anyway, ganun talaga, no? Sabagay, yung mga judge naman ang makapagbibigay ng magandang dito, jurisprudence, ika nga, para magkaroon ng iisang interpretation at least, 'di ba? Alam natin, 'di ba? Kung ano yung sasabihin natin, no, when it comes dito nga sa usapin, 'di ba? Kung may jurisdiction nga ba talaga ang ICC o wala doon sa kaso, no? Anyway, kagaya ng sinabi ko, marami namang aspeto at usapin sa kanyang kaso, no? Isa pa dito yung whether or not, 'di ba? The crime is against crime, it's is against crimes, is against humanity. O sabihin natin, crimes against humanity ba talaga o hindi? Kasi alam naman natin na yung subject ng drug war ni dating Pangulong Duterte is yung mga kriminal, di ba? Isang usapin yun na crimes against humanity ba kung ang mga napatay is yung mga kriminal, no? Anyway, those are the important points of discussion, no? As far as may kunting kaalaman, no, and interpretation over the case is concerned, malayo pa naman ang tatahakin ni dating Pangulong Digong, no? At yun nga yung worry ng iba, no? Huwag naman sanang mangyayari, kasi ang iniisip ng iba, baka tapos na o baka patay na yung dating Pangulo, hindi pa tapos yung kaso. Iyon yung critical. Kasi siyempre, ang assumption natin dito is magkakagulo ang bansa, no? At ang sambayanan kapag nangyari yon, na kahit sino sa atin ayaw naman mangyari. Okay, so best effort dito is magdasal na lang tayo at sana uusad ang kaso ng maayos at sa lalong madaling panahon at naway manaig ang katotohanan para matapos na, kasi divided na ang ating bansa dahil lang sa isyong ito. Alright, hanggang sa muli, laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsasat.